fine. Sa punto ito ay nais ko munang kamustahin itong si Gian. Hi, Gian. Hi. You're looking good tonight, pero bago ang lahat ng yan ay nais ko munang sabihin sa'yo na alam naming lahat dito na may pinag-usapan kayo ni Kuya sa confession room. Pero kung ano man ang detalye ng inyong pinag-usapan ay nire-respeto namin kung hindi mo nais i-share sa iyong mga kasama sa loob ng bahay. Pero ito lamang tanong ko sa iyo, Gian. Sa loob ng 3 linggong pananatili mo sa loob ng bahay ni Kuya, ano ang kahalagahan ng pagiging isang Pinoy Big Brother housemate? Sorry. Kahalagahan ng pag... Ano yung sabihin? What is the importance of being a housemate for you? Yung pagsunod kay Big Brother, yun, at pakikisama sa pagiging matatag, pagiging totoo, pagpapakatotoo, at saka pakikisama sa mga tao, sa iba't ibang klase ng tao. Very well said, Gian. Lahat ng sinabi mo ay alam na alam mo at yan ang nais naming makita sa iyo sa mga susunod na araw. Kaya good luck sa pananatili mo sa loob ng bahay ni Kuya. Maraming salamat, Gian. Mula sa isang housemate na pinahalahan ng kanyang pananatili dyan sa loob ng bahay, pupunta naman ako sa isang housemate na nag-e-enjoy sa kanyang pananatili sa loob ng bahay at walang ako di ikaw yun, Mickey. Hey, Mickey! Hello. You're so fine. You're so fine. You blow my mind, hey, Mickey. Hey, Mickey! Hello. Diretsong tanong kaagad, kung sakaling ikaw ang nakabuko kina Dion at Zik dahil nakita mo sila na nag-aalaga at secret housemates, alam mo ba ang parusahan na maibibigay sa kanila? Papatawan sila ng automatic nomination dahil sa pangyayaring iyon. Pero hindi naman yun naganap. Pero kung sakaling sila ay nagkaroon ng automatic nomination dahil sa'yo, ano sakali ang mararamdaman mo? Feeling bad po. Because I think, hindi ko naman po accidentally po yung gusto gawin po. And I know them already. And it's like, you're going to backstab someone. So, para sa akin po, with my consensya po, it would not be good. Maraming salamat sa iyo, Mickey. Ngayon naman, bago ko usapin ng dalawang ito, ay nais ko munang palakpakan nyo sila. Dion and Zik housemates, palakpakan nyo ang dalawang to. Guys, I just want to say, job well done. We've seen everything. Dion, nakita namin kung paano ka lumuha, kung paano ka nervyusin, kung paano ka manginig sa takot. And Zik, the peace, the calmness, it was all with you. At kayong dalawa, perfect tag team. Napakahusay nyo na iraos ang secret mission na ibinigay sa inyo. How does it feel to surpass the secret mission na inata sa inyo, Kuya? Uba. You first. I mean, it was excellent. It was, I don't know, it was very tiring, literally, on the literal level. Yeah. Yeah, and you go. For me, it was the very first time na I did something like that. So, sobrang kaba. Well, I thank you also kung paano akong kabahin. Kasi, super difficult yung task. Tas, may isang night pa na pinapunta kami sa lugar na yon. Tapos, everyone is still awake. So, Nakaka-tension para sa iyo. Yes. Napansin namin na pagkatapos ng secret mission ay parang malapit pa rin kayo sa isa't isa. Huh? Just maintain the friendship, the closeness, and we will see what happens next. Congratulations sa inyong dalawa dahil alam ba ninyo na kayo ay exempted sa first round ng nomination. Palakpakan niyo silang dalawa, guys. Pero may kapangyarihan pa rin kayong dalawa na iboto at mag-nominate kung sino sa inyong mga kasama ang nais nyo nang umalis sa loob ng bahay ni Kuya. Okay? Maraming salamat sa inyo, housemates, at kakamustahin ko kayong muling lahat maya-maya lamang. Just hang in there. Yan ho, at narinig na natin ang ilan sa mga saloobin ng ating mga housemates at punong-puno pa rin ang tensyon dito sa eviction hall. Hindi ba, Bianca? Yes, Tony, dahil ilang minuto na lang ang inihintay natin bago maging opisyal na housemate ang dalawa kina Bodhi, Jeremy, Maricris at Micah. Kaya mga kapamilya, itodo niya na ho ang inyong pagboto dahil sa puntong ito, meron na lamang tayong 13 minutes left to vote. Mga kapamilya, itodo niyo talaga ang text para sa housemate na karapat-dapat manatili sa loob ng bahay ni Kuya. At mga kapamilya, isa pang nakakadagdag sa tensyon sa loob ng bahay ay ang dumadaming violations ng ating mga housemates. At anim nga sa kanila ang nalagay sa panganib. Sina Bruce, Gian, Hasmin, Kian, Nel at Robert. Ano nga bang parusa ang ibinigay ni Kuya sa kanila? Eto, panoorin niyo. Noong karaang linggo, may ipinapanood sa mga housemates na paalala sa kahalagahan ng pagsunod sa batas ni Kuya. Robert at Gian, inagbabawal ko ang mouthing of words. Nel at Kian, bawal din ang pagtatanong tungkol sa outside world.
Kayo naman, Bruce at Hasni. Guilty kayo sa paglabag sa batas ko na bawal ang pagbigay impormasyon tungkol sa outside world. At muli, ikaw, Gian, ang iyong pangalawang paglabag ay ang pagsasalita ng walang lapelay. Kahapon, muling ipinatawag ang 6 na violators. Kayong 6 ay may mga violations na hindi ko mapapalagpas. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng isang laro. Ang matatalo ay papatawan ng automatic nomination. Huwag naman sana. Firing squad. Ilang saglit pa ay lumabas na ng confession room ang 6 na violators. Si Gian, mukhang sa pagkain ibinuhos ang nararamdaman. Sa garden naman nagniriera sina Bruce at Nell. Saya-saya. Ako, honestly, pag kunyari may problema, natatahimik talaga ako, Brad. Ako rin, pero sana may yosi. Ganun. Para makaka-relax. Si Juan naman, Yasmin, si Gian na lumipat ng swing. Pinili mang makipaglaro ni Robert kay Buddy. Ilang sandali pa ay sumali na rin si Kian sa mga lalaking tumatambay sa garden. So, yung mga tables. Let it come to us. Yeah, bring it on. Bring it on, dude. Housemates, nakikita nyo ang mga baraha sa harapan nyo? Yes po. 2 lang ang uri ng baraha na nandyan. Isang nakangiti at isang bala. Pag nakangiti ang nakuha nyo, kayo ay tas. Pag bala ang nakuha nyo, kayo ay mamimigro. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon haluin ang mabaraha. Ang unang babalasa ay si Bruce. Asmin. Jim. Ang susunod kong hudyat ay ang pagpili nyo ng baraha.